talagang negative, no? Fit to work, tama? Eh, pagkatapos, fit to work, pinipidos, pagdating sa labas ng bansa, no? Eh, problema na pala. Kaya wala pa ng buwan, wala pang ilang buwan, umuwi na ng Pilipinas. Ang hirap kaya, hindi pa nakabayad ng utang mo, uwi ka na ng Pilipinas. Daming, no? Di ba? Sa Pilipinas, walang trabaho na ngayon. Wala nang masahan trabaho sa Pilipinas. Totoo hindi? Okay, kung may masahan pa kayo, hindi sana kayo nag-upload. Tama? Kaya pag sabihin mo siya, dami, ba't ka alis? No? Wala na. Hindi na kayo abot ng eleksyon? Boboto kayo sa eleksyon? Hindi. Bakit? Ayaw nyo na? Sabi ni iba, ayaw na namin mabudol uli. Okay. Bakit? Isa din naman ako dati sa sumisigaw Oh, ganun ako dati. Ganun ako agresibo. Pero nung hinihintay ko yung wala nang 20 kilo. Pero ngayon malakas. Labanan ngayon, no? Oo, sir. Hindi lang labanan, siraan pa. Pero, short survey lang. Kasi, dalawa lang naglaban-laban ngayon yung totoo. Para hindi kayo makita, patasin ko kamay, dapat pikit mata mo. No? Pag sinabi ko, sinong sa PDP laban? Sinong pabor? Pikit lang kayo lahat, tapos taas ang kamay. Sinong sa alyansa? Pag dapat nakapikit pa rin ang mata, taas mo lang kamay mo. Ako lang nakakita. Kaya natin gawin, short survey lang to. Yun. Nakapikit sir, okay lang. Kahit hindi nakapikit. Oo, walang problema. Sige, umpisa natin. Short survey sa mga OFW. Hindi, yung totoo, nasa puso mo. Walang samaan ng loob. No? PDP laban, sino pabor? Dalawa lang. Alyansa, sino pabor? Ay, wala. Guys, Kita mo Sure. nanalo ba, dalawa? short survey lang. Kahit pa paano may tumaas dalawang kamay. Pero nung dinagit yung isa, guys, wala. May ibig sabihin. Okay! Ganun naman talaga, no? Kunyari, tahimik-tahimik lang, pero may sama ng loob. Okay. Kaya hindi tumatas, baka rangin mo sa immigration eh. Oo, wala na. Wala na harangan. Ano, harangan, alis na kayo eh. Subukan mo na, tumawag kayo sa akin pag hinarangan kayo. Lahat na naka-assign doon tanggal. Tanggal yung barikada. Barikada lang tanggal para makadaan kayo. Okay! May ilan to? Sino daw ang speaker? Hindi binanggit. Di ba rin? Banggitin ko na kung sino ang speaker nyo. Wala iba kundi ako. Pero kaya lang tanong. Alam niyo na ba pangalan ko? Hindi ba? Okay, pangalan ko. Ito lang. May ballpen ba? Wala. Okay, kung wala kang ballpen, di bali kasi minsan yung iba, pinakopya ko na. Hindi isang liter ng pangalan ko, hindi pa rin sulat-sulat. Sabi ko may problema yata. Okay, walang ink. Okay, pangalan ko. Itong pangalan ko binabi, Mr. Sam Carmosa, tagapagsalita may Papilus Madihang Friday. Nandito rin po kami, Embreta ng Mr. Sam. Bakit kayo nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyong iba nagtatanong Mr. Sam. Ano naman ang mga services nila? Ang lagi kong sagot. Ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat hindi? Hindi. Kasi, mabilis talaga akong magsalita. Sir, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Tinanong kita, sir. Ang sumagot, si ma'am. Okay nga, ma'am. Sige, ma'am. Tanungin kita, ma'am. Ano gusto mo? Mabilisan o matagalan, ma'am? Sakto lang. Wala akong binanggit kung anong sizes. Wala akong tinanong kung anong sizes. Dapat, ang sagot mo, mabilisan o matagalan lang. Pero nagtanong ako, anong gusto mo? Malaki, maliit. May sasagot ka doon. Either sakto lang or maliit o malaki. Di ma'am? Okay. Di ba ni ma'am? Pero mabilis talaga kung magsalita, sir. Bakit? Yan ang hindi kasanayan ko. Bakit? Pag hindi ako mabilis, abutin din ang alas 4 ng hapon dito. Tama? Sabi ni Manay, salamat. Makauwi pala kami ng maaga. Makauwi kayo ng maaga. Hayaan nyo. Huwag kayo maglala. Hindi kayo magutom. No? Paglabas nyo dito, busog kayo. Busog ng ano? Hangin. Lahat ng malungkot, lahat ng antok, mawala yung antok nyo pag ako ang nagtutok dito.
Subukan mo, umidlip dyan. Pag nakaidlip ka, magugulat ka na, aangat ng puwet mo sa upuan. No? Kaya dapat, alerto. Pero kung masama talaga pakiramdam mo, walang problema. Ako na lang ang magdala sa'yo. No? Masama pakiramdam, ma'am, doktor ako. Kayo mga nurse po kayo. Alam ko hindi. Okay! May nurse ba? May nurse? Yan, alam ko mga nurse, sa mga kutis pa lang mga balat pa lang, mga alam mo na. Okay! May doktor? Wala. May teacher? Meron? Wala. Teacher, sir? Ito. Harapin mo ang mga katanungan. Sir, nag-resign ka? Hindi ka nag-resign. Tuloy-tuloy pa rin trabaho mo. Anong nag-resign po pala ako? Maging tapat ka. Bakit ka nag-resign ka? Ano po, for career growth din po. Maliit ang sahod sa Pilipinas. Okay lang din naman po, pero mas gusto ko pang mamangat yung Magkano mo sweldo doon ngayon? Ano trabaho mo doon? Teacher din? Teacher si sir. Sir ba, ma'am? Sir po. Teacher. Ilang taon sa servisyo, sir? Bago mo resign? 4 years po. 4 years. Public? Private? Public. Public po yung, 2 years as Public meaning. Sir, teacher is your profession, tama? yes. Your course is education, tama? Yes. What is teacher? Isa lang ng profession po. Nakalimutan mo. What Isa is... lang ng profession. Ha? Teacher is a noble profession. Galing. For the first time, sir, ikaw lang nakasagot. Marami kong tinanong dito. What is education, sir? Education po. Is a continuous learning process. Galing mo. Dapat. Ako na lang magpasahod sa'yo. Dito, dami sir. May 20 years. No? Parang hindi pa ako pinapansin. No? Pero nung question ko what is education, hindi pa kasagot-sagot sir. For the first time, hindi ka nakasagot sa akin. Education is a strenuous process of learning. No? No, teacher is a noble profession of the universe. Tama sir? Sayang, nag-decide ka dito. Pero sir, ipinagpatuloy mo naman, di ba? Yung tinatawag na brain drain, no? Yung kaalaman mo, hindi mo ginagamit sa Pilipinas ngayon, hindi mo nagamitin. Kasi bakit? Yung nasa labas sa bansa. Kasi dito, gagamitin mo nga, liit naman ang sahod, tama? Sa labas ng bansa, malaki ang sahod. No? Kaya doon na, mga nurses, mas maganda pa sa kanila, doon lang magtrabaho sa labas ng bansa sa mga ospital. Kasi dito, nurses, maliit ang sahod. Grabe ang trabaho mo, grabe ang kuyat mo, grabe ang mga pasyente, ginagawa mo na lahat. Halos, no? Tapos, ikaw pang masama, no? Ginawa mo na lahat, no? Gusto mo nang anuhin. Ito ang sabi mo. Yan. Di ba? Iba sa labas ng bansa. Kaya mas maganda, sabi ng mga OFWs, sa labas na lang kami ng bansa. Kaya alam mo, tama yung desisyon nyo. Kaya dapat laging positibo, huwag negatibo pag nasa labas ng bansa. Kasi bakit? Marami kang mga hamon na kakarapin pagdating sa labas ng bansa. Mga pagsubok na hindi mo naranasan dito, maranasan mo doon. Ano sabi kanina ni Ma'am Sandra rin? Kaya kayo nagpilos upang malaman yung may handa ang sarili sa mga panibagong hamon na kaharapin. No? Panibagong hamon at mga pagsubok na kaharapin sa labas ng bansa. Tama? Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad, taas yung mga kamay. O wala? Wala na talaga. First time na hindi kayo nagtataka. Bakit wala talaga yung ex-abroad? Minsan mayroon. Ngayon wala na talaga. Pero anak ko may ex-abroad. Ex-abroad, sir. Ilang taon sa labas ng bansa, sir? 15 years. May naipon. May anak. Ilan? May asawa. Ilan? Dalawang asawa. Kaya siya babalik. Si ma'am. Magkakilala kayo. Magkakilala kayo. Okay. Hindi. Ma'am, ingat ka dyan. Okay! Ngayon ganito. Sarap, no? Wala antok, no? Wala antok. Ma'am, thank you. Uwi na tayo. Thank you, ma'am. Ma'am, dito kayo sarapan. Dito
Kasi dito kita anuhin. Ang lead camera, sarapan. Kasi lead camera ka, basta okay naman, may certificate ka. Okay. Ma'am, di bale? Sir, okay lang. Abroad. Hindi, sa totoo lang. May pilos ka lang sa'yo nung umalis ka. Saan ka may pilos? Hindi ko na matandaan, sir. Hindi mo natandaan. Hindi mo ko nakita. Nakita mo ba ako doon? Hindi, sir. Hindi. Tama yung sinuot mo. Kasi wala naman talaga ko doon. Sir, Mr. Sam, ang pangalan ko. Ma'am, kaya ako nandito. Para sa'yo. Kahit late ka, akong bahala sa'yo. Okay! Ngayon, sabi ng iba, ihanda pala ang sarili sa mga panibagong hamon at mga pagsubok na kakaharapin pagdating sa labas ng bansa. Guys, ihanda niyo ang sarili niyo. Mga ex-abroad, kung mayroon pang ex-abroad dyan, no, pag nagtanong ako, ang sagot mo lang sa akin, sir, masarap lang o hindi. Isa lang ang sagot mo. Kung ikaw lang talagang ex-abroad ngayon, isigaw mo ng pinakamalakas. Iparinig niyo sa mga first-timer dyan, okay? Ex-abroad, kung mayroon pang ex-abroad dyan, sabayan niyo, sir. Masarap buhay o OFW hindi? Ha? Masarap, depende. For the first time. Kanina sabi mo hindi kayo sabi. Sabi ko, masarap lang o hindi. Huwag mong haluan ng depende. Bakit? Ex-abroad ka, ma'am? Ha? Ex-abroad ka? Pero naranasan mo yung buhay na hindi na sobrang hirap, sobrang sakit. Naranasan. Pero sobrang sarap naman. Naranasan mo yan. Masagot isa nun. Masagot ng isa dito. Naranasan mo ba yung sobrang hirap, sakit na buhay, pero sobrang sarap naman? Ang sagot ng isa dito nung nakarang linggo, sabi niya, sir, gabi-gabi. Ang layo. Wala ko sinabi kung ano, di ba? Ikaw, ma'am, naranasan mo rin, no? First timer, hindi kayo magtaka. Bakit tanong ako ng tanong? Gusto ko lang malaman. Dahil marami hindi pa nakakaranas. Ngayon, di ba? Mr. Sam, papatunayan mo. Yung sinasabi na hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit. Di ba? Pero sobrang sarap naman. Unang pag-alis mo pa na, di ba? Nung hinatid ka sa airport, anong naramdaman ko? Masarap ba yun? Lungkot at hirap, sakit. Lalo nang pumasok ka na sa boarding gate, hanggang sa sumakay ka na sa plane, hanggang sa unti-unti na umangat ang plane, hanggang sa nagtago na sa ulan. Gusto mo mang silipin yung mahal mo sa buhay naghatid sa'yo sa airport. No? Kaya sinabi ng bawal ng tumayo, tayo pa rin, tayo pa rin. Ang kulit mo. Ikaw na lang ang bida doon. No? Silip ka na silip sa bida. Hindi kasi may sisilipin na ako. No? Ayun, wala pa rin nagawa. Kasi hindi mo na talaga makita yun. Kahit anong gagawin mo. Guys. Okay. Bakit? Nasa taas ka na ng plane. Nasa plane ka na, nasa taas ka ng ulap. Pero, ang pumasok sa isipan mo, ganito. Di bali, ang importante makarating ako sa aking paruroonan. Nung dumating ka, kinabukasan trabaho ka, tama? Nung magtrabaho ka, no? Akala mo 8 hours lang, tapos sumubra na agad ng 2 oras. Pagod, no? Pagod, no? Tapos, gutom. Gusto mo magpahinga, gusto mo magpa-serve ng pagkain, walang magsiserve sa'yo ng pagkain. Kaya ang ginawa mo, ikaw na lang sa sarili mo. Hinanda mo ng pagkain yung sarili mo. Ang tawag noon, hanggang sa kumain ka na, ang tawag noon, self-service. Tama? Akala nyo dito lang may self-service. No? Mayroon din doon. Sa hindi nakaranas, mag-self-service kapag dating doon. Ngayon, nung kumakain ka, doon mo pa naramdaman yung sobrang sama ang pakiramdam, lungkot, magulo ang isipan mo habang ka kumakain, habang ikaw ay kumakain. Bakit? Ang nasa isipan mo lagi yung mahal mo sa buhay. Tama? Pero may isang bagay ka na naisipan. Isang bagay lang. Kinuha mo ang cellphone mo habang ikaw ay kumakain. Nung kinuha mo, wala kang ginawa. Habang kumakain, tumawag ka sa pamilya mo. Tama? Nung tumawag ka, sinagot nila. Nung sinagot nila, hindi pa ka nakontento, nag-video call ka pa. Tama? Nung mag-video call ka, nakita mo sila sa cellphone, nakita ka rin nila sa cellphone. Tama? Pero nung biglang mag-brown out,
Nawala na ng signal, nawala sila, nawala ka rin. Masarap ang pakiramdam? Hindi pa rin. Pero nung nakapag-isip ka, no? Nung nasa loob ka ng pidos, sabi mo, lalabas na lang ako at babawi na lang ako. Ngayon pa lang tatawag na ako kasi ganun pala ang mangyari. Yan. Diba? Ganun pala ang mangyari. Alis ko na, kaya tawagan ko na kasi baka makalimutan ko kaya lumabas na. Ayan. Tawag ko. Ma, tawag ko sa inyo kasi bakit? Balis ako bukas. Okay. Yan. Ngayon, ganito. Wala kang ibang naisipan, kundi wala kang ibang naisipan, kundi ito na lang. Di bale, importante, inom muna ako ng importante matapos yung isang taon na, o isang buwan, babawi na lang, magpadala na ako sa pamilya. After ng isang buwan, sumahod at pagpadala sa pamilya. Ang sarap, no? Ang sarap ng pakiramdam kasi nakapagpadala ka na tama mo, naranasan mo yun. Nung magpadala ka, ang sarap ng pakiramdam mo. Pero ang tanong ko, sino ang may pinakamasarap na pakiramdam mo? Ikaw na nagpapadala o ikaw na pinapadala? Pinapadala, ma'am, example ka. Hindi. Yan ang maramdaman mo, ma'am. Tandaan, sunod-sunod na yun. No? Mas masarap ang pakiramdam ng tumatanggap ng padala mo. Bakit? Sa isip niya, wow, ito na, umpisa na. No? Ikaw naman, kapag itong kaya ako, no? Umpisa na. Hindi pa umabot ng isang kinsinas, pumasok na sa isipan, wow, may kasunod pa to. Yan ang sarap ng pakiramdam nila. Kaya minsan, sunod na buwan, problema na. Delayed na ang sahod. Okay lang kung delayed. No? Ay kung walang sahod talaga. Na-encounter na yun ang mga OFW sa bansa. Ito hindi. Kaya hindi madali ang pagiging buhay OFW. Kaya sumagot kadalasan dito. For the first time may sumagot. Masarap. Pero okay lang. Pero ang kadalasan sagot dito, hindi. Kaya normal lang. Pag narinig mo, first timer ka narinig mo sa mga ex-abroad na hindi para masarap buhay OFW. Sasabihin ko na sa'yo, baka after kumagto, ang iba dyan, makapag-design na, ayaw ko nang tumuloy. Kasi, sa narinig niyo sa akin, parang discouragement. Guys, hindi ko to sasabihin sa inyo kung hindi totoong nangyayari. Sabihin ko sa inyo dahil totoong nangyayari. Kaya ang part ko is more on realities. Hindi puro pasarap ang kwento dito. No? Hindi na puro excitement. No? No? Hindi na puro encouragement. Pagdating sa part ko, may mga discouragement. May mga discouragement. Diyan mo malalaman kung gaano katibay ang loob mo bilang isang OFW. Kasi sabi, dapat pag isang OFW pa, hindi ka lang masipag, tibay ng loob, tabang, at dapat palaban. Tama? Palaban. Kaya, ihanda niyo ang mga sarili niyo. Magtatanong lang ako ng ilang katanungan. Ito ay naayon sa batas na hindi niyo nalaman sa ibang pidos. Dito malalaman niyo. Kaya pasalamat kayo sa inyong agency. Dito kayo pinapidos. Kasi kung hindi kayo pinapidos dito, sa ibang pidos, certificate na lang agad ang hawak-hawak mo. Hindi mo alam. Sunod na araw, kung may problema man o wala, kung may handa mo na ba ang sarili mo. Bakit? Hindi sinasabi yan doon. Tandaan, wala pa itong mga pidos noon. Ako'y nasa servisyo lang. Kaya kung bakit alam ko, wala itong mga pidos, mga speaker dyan, wala pa yan. 2 dekada na ako. Sa dami ko nang natulungan, may ligtas ang buhay sa kapamakan ng mga OFW. No? Samot-saring mga mukha, iba't ibang mga mukha. No? Kaya dapat,
Ingat. Sinong hawig ko? Number 16 sa balot. Ano kabayan ko? Dating na eleksyon. Hindi mo ako kalimutan. Ha? Ako'y tatakbo mo rin. Okay. Sabi ni Bob, parang si Irap. Sabi ko, mga kabayan ko. Matanda na ako ngayon. Okay. Eh, Mr. Sam. Sige, pagpatuloy mo na. Magtatanong mo na ako. Kamusta ako na? O kamusta ang excitement kay Ma'am Sandra rin sa 100%? Pagdating sa part ko, magtanong lang ako ng ilang katanungan, baka mabawasan yan. So, pagkasensyahin nyo na ako, pagpamanin na, normal lang yan. Ramdam ka ng nervous, no? Parang takot sa mga marinig nyo sa akin. Bakit? Iyan po ay naayon sa batas. Pasalamat kayo sa inyong agency. Dito, ang purpose, mapangalagaan kayo. Turuan kayo kung anong dapat gawin, oras na na-encounter nyo, yung mga problems na nabanggit ko ngayon. Ha? Mahal lang kayo ng inyong agency. Mahal din kayo namin. Okay, dito, alaga kayo ng inyong agency, alaga ka namin. Iwas pag nagka-problema kung saan-saan ka makarating, sumbong dito, sumbong doon. Magkarating ka sa mga kilala ko, no? Pero mamaya, kauli-ulian, malaman mo na lang, bagsak ka rin pala sa akin. Tapos nagsara na palang agency mo. Dahil sa karireklamo ng pamilya mo, nung magsara, no? Nung magsara, baon sa utang yung pamilya mo kasi ikaw inasa. Pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka nang mahabol. Natalo ka, ikaw na nagreklamo. Manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado mo. Dito libre ang servisyo. Ayos ba? Ngayon, umpisa natin. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Bawat may nangyari sa iyo, magbawas ako ng 20%. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. 8. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 9. Okay. Anong marami? 8 o 9? Mayroong tumaas ng kamay, 2 beses kung magtanong, pero mayroong hindi tumaas ng kamay. Na? Ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Kasi gutom na kami, no? Hoy! Diyan ito. Sir, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. May nakapag-sign ng kontrata? Mayroong hindi. Sir, nakapag-sign na naman hindi. Ayon sa batas, yung sa OFW bago magpilos dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas po yan, guys. No? Nasa batas. Kaya kung ikaw hindi pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na 20% mo na excitement. Sabi ni Bahan, ganyan ba? At dapat, after mo mag-filos, siguraduhin makaalis ka na. Kasi bakit? Nasa batas, mula nag-apply ka ng bisahan, dapat 60 to 90 days prior dapat na i-deploy ka na. Ang ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan dapat wala ka na sa Pilipinas. Mula nag-apply ka ng bisahan. Sabi ni Bahan, bakit ako? 5 months na nandito. May ibig sabihin, another 20% ang ibabawas ko sa excitement na 80%. Ang natira is 60%. No? At dapat, no? Bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pilos ang iba nakapagbayad ng placement fee. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Kaya sabi ng iba, bakit sa amin sobrang laki? Talagang malaki talagang sa'yo yung binayad mo. Labag sa batas po yun. Dapat katumbas ng 1 buwang sahod sa labas sa bansa. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang naibabawas doon sa 60, ang natira, 40% na lang. At dapat pag nagbayad ka, sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Maxwell Hotel Restaurant, dapat wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Ang iba tahimik lang dyan. Ha? Agency. Bakit kami sa Jollibee? Sabi ni iba, patay kang bata ka. Okay lang kang Jollibee. Sabi, at least pinamirinda tayo. Tama, pinamirinda ka. Pero hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Oh, ang iba nga, sabi, sir, kami, bakit sa GCash? Ingat, wala sa nabanggit ko. No, dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang. At dapat, pag nagbayad ka,
dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi niyo ba? Resibo? Ikaw mayroon ba? Sabi ko, wala. Totoo sir, abroad. Dapat may resibo no. Dahil wala kang resibo, no? Another 20% ang ibabawas mo. Ubos na ang excitement mo. Yan ang sinasabi ko kanina. Magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. 5 times lang naman. 5 times 20 equals 100. Ay ang binawas ko. Puro bawas. Hindi plus. O di ubos yung excitement mo. Ang tanong, tuloy hindi. Tuloy pa rin. Ang OFW, lagi namin sinasabi dapat tibay ng loob. No? Buo ang loob. Dapat walang pabago-bago ng isipan. No? Tuloy lang ang laban. Okay? Kasi sayang, kumuha ka ng ITM, pagkatapos ang ITM mo pag-uwi ng Pilipinas walang laman. Tama? Kasi bakit? May problema. Hindi alam kung ano dapat gawin. Walang proteksyon. Tama? Kaya dapat, alamin mo, paano mo labanan ang mga pagsubok, no? Para magiging matagumpay ka pagdating sa labas ng bansa. Ulitin ko, hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Kaya dapat, sana ihanda niyo inyong mga sarili. Ngayon, Mr. Sam, anong batas pala nalabag doon? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung nahuli ang suspect na bumiktima sa isang tatlong OFW lang, tatlo lang, habang buhay na pagkabilanggo ang kapalit. No? Ingat po. Lifetime imprisonment. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ako nandito, dahil oras na may problema, pwede kayong kumontak just in case of emergency. Nangyari man sa iyo ngayon, hindi alam ng agency mo, ginamit ang pangalan ng agency, i-inform po ang agency. Yung mga nakausap mo doon, i-inform mo, ma'am, ginagamit ang pangalan mo sa labas. Pero nakuhaan na kami ng pera sa labas. Kawawa ang agency pag hindi mo i-inform. Bakit? Pag hindi mo na-inform, kung ano ang naging kaso ng suspect, kaso ng kausap mo doon sa loob ng agency. Lifetime imprisonment din siya at magkaroon pa ng tinatawag na cancellation of license to operate ang isang recruitment agency na pinag-applyan mo pag hindi mo in-inform. Kaya dapat i-inform ninyo. Maawa po kayo sa inyong agency ngayon. Okay? Kaya dapat maging maingat. Maraming gumagamit sa pangalan ng agency ang pakay lamang po makakuha o makapangulimbat ng malaking halaga sa mga OFWs. Last year, 178 bawat isa. Ilan sila? 20. Eh di, ang yung kumuha ng pera, instant millionaire agad, no? Sa 20, 178,000, no? Sila papuntang Poland, Africa, no? Malaysia, Czech Republic, no? Japan. Mayroon pang Korea. Magaling mambulang ng mga OFWs. Yung teachers, 12, 280,000 each, no? Teacher yun, nag-resign sir. Kinagat ang opportunity sa labas ng bansa. Ngayon nadali lang pala. Ingat. Sana, kung noon pa lang, nagka-problema sila, hindi pa sila nakarating dito, kung nakarating na sa amin, sana nabawi pang pera. Kaya dapat, ingat. I-inform niyo yung agency. No? Pero kung nandyan pa, ang lumali sa'yo, may nang timbre sa akin, ha? May number ako. Bibigay ko sa inyo mamaya. I-inform ang agency. Sa labas ng bansa, may problema. Pag mga pagbabago, wala nang sahod-sahod ilang buwan, no? Hindi nasusunod yung pinirmahan ng kontrata, no? Teacher, ibang trabaho. Nurse, hindi na nurse. Kung hindi, housekeeping. Walang problema kasi ospital pa rin naman daw. Ingat. Ingat ha. Maraming pagbabago. Magagandang posisyon. Nabagsak sa laborer, no? Engineer, naging laborer, no? Ang daming nangyari doon na hindi maganda. May nangyari man sa'yo, huwag naman sana. Laging magdasal. Dapat protektado kayo sa taas. Laging mag-pray. No? Yan ang pinaka-sekreto. Pero kung mangyari man, huwag naman sana. I-inform mo yung agency sa Pilipinas. I-inform mo yung agency, pakiusapan na maayos, sabihin mo ng totoo ang magsisinungaling. Bakit? Ang iba, hindi lang kaya ang trabaho.
ginagawa lahat, magsinungaling para makauwi ng Pilipinas. Tandaan, may pananagutan sa batas. Katulad ng nabanggit mo sa Sandra kanina, may mga just causes for termination by the employer and the workers. Parehong mananagot. Kung ang employer may pananagutan, magbayad. Kung ang worker may pananagutan, magbabayad. Maaari ka pang makulong pag hindi mo nagawa. Ngayon, ang gagawin nyo na lang, para hindi kayo mahirapan, i-inform mo yung agency agad. Pag medyo nahirapan kayo pumunta, no? Huwag pumunta kung saan-saan. May number ako nagbibigay sa inyo. Yung 0948-0939-70-09635135, pwede kayo tumawag doon. 5135-480, pwede kayo tumawag doon. Pag tumawag kayo diyan, sa number niyan, may makakausap kayo. Sino makakausap niyo? Ma'am, may sasagot sa'yo. Sino? Walang iba. Ako po. Pag sinabi mo sa akin, "Hi, Mr. Sam," ang sagot ko sa'yo, "Hello." Kahit tulog ako, pwede mong istorbuhin. Kaya napagkamalan ko, barangay Tanod dito eh. Akala nila pinaganito, barangay Tanod naman. Kasi malaking aibag. Puyat kasi ako, sir. Kahit gabi, pag may tumatawag, nakaabang ako. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang dami. No? Nagmamakaawa. Mga pamilya, mga professionals, pero yung kapatid, nagtrabaho sa labas sa bansa, kung ano ang ginawa. No? Iinom, karawangin tubig. No? Kung saan, tinatapon, pinapadala. Mayroong nurse doon, sa United States of America, nasiraan ang bait. 4 years, missing. Sino nagsumbong? Pamilya. Sa Bicol, tumawag sa akin, inaksyonan ko, wala isang buwan kawin ng Pilipinas. Hindi alam kung ano dapat gawin. Yung nurse, nasiraan ng, wala na sa sarili. Kalaboy-laboy doon. Pinuntak ang US Embassy. Sabi ko, may US Embassy naman tayo. No? So, umaksyon ang US Embassy para matrace doon. Kaya wala pa isang buwan kawin ng Pilipinas. Gustong ko kausapin isang nurse, hindi pa rin makausap. Importante na ilipat siya dito sa Pilipinas. Kaya dapat maging handa. Naalala niyo si Sara Balabagan? Naalala niyo? Si Sara Balabagan, isang OFW, nakulong at tinatulan ng kamatayan. No? Si Engineer Jan Aquino, isang engineer, magandang position, magandang profession. Pero bakit nakulong din siya, tinatulan ng kamatayan? Pareho sila. May nilabag na batas, napatay. Si Sara Balabagan, ang kanyang employer. Self-defense, nung inatid po siya na Reconol Gansain, kaya siya nakulong at tinatulang kamatayan. Si Engineer Jan Aquino, napatay niya ang leader ng isang lahi. Isang grupo, 6, napatay niya yung leader, kulong din siya, tinatulang ng kamatayan. So, dahil nakulong, may tumulong. Sino? Walang iba. Kami dati sa kabila. Yung dating boss ko, isang ambasador ng United Arab Emirates. Mga year 2000 pa yun, 1998. Ambasador siya. Ako hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, nagiging NLRC chairman pa. Year 2001. NLRC chairman siya. Ako hindi. Year 2008 at 2013, sumalang sa politika, nanalo as congressman ang boss ko. No? Ako hindi. Pero nung umalis ako sa kanya, may nangyari na hindi maganda. Humiwalay ako sa kanya. Namatay siya. Ako. Tuloy-tuloy ako dito. Nailigtas ang buhay sa bingit ang kamatayan. Kaya yung number ko, nanatili hanggang sa loob at labas ng bansa, kumakalat ang number ko. Ang number ko, 0-4-9-9-7-0. Sino ang kakatok? Pag tumawag kayo sa akin, ako ang katok sa pintuan ng inyong agency. Ang purpose lang po, mapabilis ang pagsobrang problema. Ang problema hindi nakakalat kung saan-saan pa. Baka mas lalong lalaki lang ang problema. Gagastos pamilya mo, pati ikaw. Tapos hindi man lang para mabigyan ng solusyon ang problema niya. Tama? Ang gagawin ko, kakatok sa pintuan, magmakaawa, no? Please naman po. Ganun ang approach ko, para hindi magagalit sa inyong agency niya. Ang kagandaan, pag nasolve ang problema, inutusan niyo lang ako, libre ang servisyo. Ayos ba? Isisab, ano ko totoong sinasabi mo, libre. Katulad na tumawag sa akin, 3 magkapatid, nakakonfine ang ospital sa Calbayo, sa Samar. 3 linggo na, pumutok yung bayag, inupirahan dito, tumalon sa truck. Yung company, wala pawala. Nung tinawagan ko ang company yung staff, sumagot. Sir, hindi kasi binigay yung report ng ospital, yung abstract. Yun ang problema. Yes, sir. Hindi. Sa tinawagan ko magkapatid, sir, hindi naman totoo yan eh. Nung palang ibigay namin, ayaw dito, wala daw silang papel. Nung nirequest ko, sige, bigay nyo kasi kailangan ng company. Nung may ibigay, minun dito, anong sabi? Sir, wala pa rin silang papel. Walang papel. Ano ginawa ko?
Alam niyo naman, ang trabaho ko. Hindi lang ko sa radyo. Noon, pati sa dyaryo. Ngayon, nasa vlogger. No? Binanatan ko sa vlog. May makaawa ngayon. Kung saan-saan may padala lang ang email para lang may ibigay sa akin magpaliwanag. Binayaran. Last week, nakalabas ng ospital. Kulang-kulang 200,000. Kung hindi kayo pinawagan sa pamagitan ng vlog, hindi niyo ako masisisi. Bakit? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Na makaawa. Alam niyo sino may-ari? Tinatanggi pa. Pero isang congressman pa. Okay, bumigay. Ay si Miguel, yung sa bus nga ng misis ko eh. Tatay ng misis ko, sino tumulong? Year 2001, nanalo, may reward na 750,000. May babayaran ng 250,000 doon si tatay niya. Nag-file ng kaso, illegal dismissal sa kanyang bus. Nanalo, year 2001. 2005, nakarating sa akin ng sumbong. Hindi pa rin nagbigay ang 750,000. Yung pala, inakyat kong NLRC, sabi ng EC kong sa third floor. Sabi ng arbiter, sir, tumanggap kasi ng abogado ng 50,000. Kaya nanahimik ang kaso. Pinasok ko ang abogado. Bahay ng abogado sa Quezon City, nagkipagtulungan. Nung magpagtulungan, sino ka ba? Abo ko. Sila tito ng bayan. Sulat ako sa diary. Boss, baka pwede mo bukusan ng sir, ayusin mo. In short, inayos. Inakyat namin ang NLRC, Congress, pangatong inakyat namin. Senate of the Philippines. Bakit? Sino ang boss na tatay ng misis ko? Isang retired na general ang asawa, kilalang senadora matalino at matapang. Sino? Walang iba, si Miriam Santiago Defensor. Nung mabayaran, inakyat ko, sa sobrang tuwa ng tatay ng misis ko, ang sabi niya, Mr. Sir, sobrang mong bait, umaaksyon ka, nalibre ang servisyo, wala kang hinihilingan ng kapalit. Pinainom kita noon ng buko Diyos umagang-umaga. Malamig pa yun, pero hindi ka uminom. Sabi ko tama, kasi pag ininom ko, mamamatay ako kasi mapasma ako. Buko Diyos yun. Sabi niya sa akin, Mrs. Sam, dahil sobrang bait mo, ang gagawin ko, ganito na lang, ibigay ko na lang sa'yo yung anak ko. Ma'am, hindi pa kami magkilala ng anak niya noon. Nirefer lang yun sa akin na isang natulungan ko, nasa IPSAT, nabawian ko din ng 116,000. Nirefer lang sila sa akin. Alam mo yung nag-refer, ngayon milyonaryo. Grabe. Dahil sa simula doon sa 116,000, kumita ngayon ng malaki. Ilang ang unit, binigit 20 na unit ng bahay. No? Kumikita, maliit na. 50 mil isang araw. So, nirefer sa akin, yung aksyonan ko. Alam nyo, sino ang boss ng tatay? Yung asawa ko, ngayon, hindi pa kami kilala noon. Sinabi niya sa akin, dahil libre ang serbisyo mo at wala kang hiniling sa akin. Ang sabi niya sa akin, Mr. Sam, ibigay ko na lang sa iyo ang anak ko. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ang ginawa ko, nung sinabi sa akin na ibigay niya, ang ginawa ko, tinanggap ko na lang. So kami na ngayon. Yan ang totoo ng kwento ng buhay ko. Sir, kaya dapat ingat. Ma'am, pag hihingi yung tatay mo ng tulong sa akin, ingat ka. Bakit? Pag nanalo ang tatay mo sa kaso, at walang pambigay, baka ibigay ka rin sa akin.